Okay, sir, magandang araw po. Magandang araw naman mga kababayan ko vlogger na Yes. naghahayag ng katotohanan para sa ating bayan at mamamayan. Isa din po ba kayo sa sumuporta noon sa campaign ng campaign period ni PBBM? 101%, hindi lang sumuporta dahil mula pa sa ama, ako isa lang loyalista. Mula pa kay Apo Marcos, sa tatay. Yes. At ang aking buong akala, like father, like son. Pero ito naging resulta. Ano yung nakikita mong difference sa pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte sa pamumuno ngayon ni President BBM? Napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una, sa usaping peace and order. Yan ang number one na nakita kong malaking pagkakaiba. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit umuwi ka ng alas 3 ng madaling araw, wala kang pangamba. Dahil nami-maintain ang peace and order. At higit sa lahat, may takot ang mga masasamang loob na gumawa ng hindi maganda sa kapwa-tao. Dahil nga sa strong leadership ni ex-Vice President Pangulong Duterte. Ngayon lumabas po itong PDLX na ito. Actually, medyo controversial itong issue na ito. And nakikita nga po natin nung tinanong si President Bongbong Marcos o Mr. President, nung tinanong siya ng media, ano yung opinion mo dito sa nadadawit yung pangalan sa PDLX? Ngayon, ang sinagot hindi siya sumagot, tumawa lang si President BBM. Ano yung opinion mo about this? Yan nga malaking big question mark yan yung pagtawa. Kasi hindi naman natin kailangan tumawa sa sagot eh. Ang sagot lang dyan, wala akong kinalaman dyan. Ngayon din, magpapadrug test ako mag-hair testing ako para patunayan ko sa buong mamayang Pilipino at sa buong mundo na ako inosente sa usaping droga. Yun lamang tanging solusyon dyan. Patunayan mo in front of public yung competent na drug testing hindi yung 2 minutes. Kasi napaka-impossible dream ng 2 minutes na drug testing. Ang 2 minutes na drug testing, yan ay question mark na malaki din. Dahil ang pagpapadrug test, more than 3 hours to 4 hours yan na time interval. Hindi kagad yan lalabas ang resulta ng split second. Ngayon sir, nung last hearing po dito, nung pangalawang hearing po, is all about dito nga po sa PDLX, binara at binanatan nitong ni Senador Jinggoy si Jonathan Morales, agent PDEA Jonathan Morales. Kung sasabi niya, may kaso yan, hindi dapat paniwalaan yan. What is your opinion about this? Senator Jinggoy Estrada, nandiyan ka sa loob. Kung kaya mo lumabas ka, sabihin mo sa akin na ikaw ay malinis na tao at marangal. Hindi ito usapin ni Agent Jonathan Morales. Actually, maling-mali yung ginagawa ninyo. Ginigisa nyo ang testigo, ginigisa nyo ang nagsasabi na nagpapayag na merong kaugnayan ng Pangulong BBM. Hindi ganun ang dapat na trato nyo sa mga witness. Dapat nga yan, pinoprotectionan nyo. Pero nakikita namin bias. Ginigipit nyo, tinatakot nyo, pinipressure nyo, hinaharas nyo ang mga witness. Mali yan. Hindi tama yan. Dahil ang tanong, kayo po ba ay walang kaso? At hindi ito usapin ni ex-agent Jonathan Morales. Usapin ito ng katotohanan. Dapat palabasin ang katotohanan at bakit siya ang lagi niyong tinatanong. Tanungin niyo yung mga involved. Ang involved sino ba? Pangulong BBM, Maricel Soriano. Yan ang pagtatatanong ninyo. At ito pa isang big question mark Bakit ba lagi nakapokus kayo kay Agent Jonathan Morales? Bakit diyan kayo nakapokus? Dapat ang pinopokusan nyo yung mga involved doon sa pre-op na hawak o inimbestigahan ni Agent Morales. Doon ang tutukan nyo at hanapin nyo yung nawawalang blue folder. Ngayon, naunahan pa kayo ni Maharlika na kay Maharlika na ang blue folder. Ano ngayon ang masasabi nyo? Si Maharlika, hindi yan intelligence, hindi government official, hindi NBI, hindi CIDG, hindi ISAP. Pero bakit maraming impormasyon na naukuha? Bakit marami siyang alam kaysa sa inyo? Dahil siya ay totoong tao at pinagkakatiwalaan. Actually, hindi kumikilos si Maharlika para maghanap ng mga impormasyon. Bagkos, dumarating sa kanya ng kusa. Kusang dumarating sa kanya
Dahil yung nagpapadala sa kanya ng information ay may malasakit din sa bayan at mamayan. Yan ang katotohanan. Walang tiwala sa inyo. Anong nakikita mong merong pamumuno si Bongbong Marcos ngayon? Anong klaseng pamumuno siya? Ang nakikita mo, ano yung klaseng pamumuno yung ginagawa ngayon ni President BBM? Pangulong BBM, dati nyo akong Marcos loyalist, supporter at talagang diehard supporter nyo ako. Pero ngayon wala na, I withdraw my support ha. Pero hindi tayo magkakalakalaban. Natural na mag-criticize kayo, natural lang na mapuna kayo. Dahil kayo ang head of the state, kayo ang ama ng bansa. Ang masasabi ko po sa inyo, mahina po ang pamamahala ninyo, especially sa peace and order. Ang kapayapaan ng ating bansa, hanggat may droga, walang kapayapaan. Ngayon, tungkol dyan sa droga na yan, patunayan nyo po na wala kayong kinalaman. Dahil malaking ano po yan, malaking threat po sa ating bansa na kung totoo o ano man yan, ay dapat patunayan nyo po. Dahil marami pong mga mamamayang Pilipino na nagugulumihanan tungkol sa usapin na yan. Dahil parang nakakatakot na magkaroon kami ng Pangulo na may bisyo ng droga. Yun lamang po, patunayan nyo po. One for all, all for one po tayo dyan. Hindi po ako namin namumulitika, hindi po ako namin personal sa inyo. Bagkus, ang katotohanan lamang po ay dapat maihayag. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngayong umuugong ho ang issue about ICC. Kayo po ba ay naging, ano po ba yung nakikita nyo nung war on drugs po ng Duterte administration at kung kayo po ay pabor, kayo po ba ay pabor na makulong si former President Rodrigo Duterte dahil nga po dito sa umuugong na ICC issue? Ang tanong mo kaibigan, very complicated no? Kasi bakit makulong? Wala pang justification. Pangalawa, tungkol sa ICC, walang karapatan ang ICC na hawakan ang kaso ng national problem natin. Hindi ito usaping panglabas ng bansa. Ito ay usapin ng mga mamamayang Pilipino. Tungkol sa war on drug ni Pangulong X Duterte, yan ay dapat lamang. Dahil yan ay pagbibigay lamang ng kapayapaan sa ating bansa. Without drugs, peace is there. Kaya dapat, tama lang ang ginawa ni Pangulong Duterte. Tungkol sa usaping ICC, hindi sila dapat sumaklaw sa jurisdiction ng bansang Pilipinas. Meron po tayong sariling batas, meron tayong sariling konstitusyon, at meron tayong sariling mamamayan. Hindi po dapat ito pangimasukan o interfere ng mga dayuhan. Yan ay malaking insulto sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating pagiging maka-Pilipino. Sovereignty is freedom. Dapat walang makikialam na ibang lahi sa usaping panglipunan ng Pilipinas. Sir, isulabot po dito sa mga pagtaasan po ng presyo ng mga bilihin. Ano yung inyo pong panawagan sa Pangulo? Panawagan ko talaga yan. Panawagan ko lang, hindi ako lang. Lahat ng mga mamayang Pilipino ay panawagan yan. Lahat ng mga Pilipinong mamayan ay panawagan tungkol dyan sa mga pagtataas ng presyo. Dapat yan, magkaroon ng price control. Dati naman meron tayong price control, bakit ngayon biglang nawala? Pangalawa, hindi lamang mga bilihin ang dapat na tutukan ninyo at bigyan nyo ng pansin. Ang pagtaas ng kuryente, ang pagtaas ng tubig, ang pagtaas ng mga edukasyon, ang pagtaas ng lahat ng tumataas sa bansang Pilipinas, dapat pagtuunan nyo po ng pansin. Yan po ang bigyan nyo ng pansin, ang ikagiginawa at ikaaalwan ng buhay ng mga mamayang Pilipino. Yan ang isang dahilan kung bakit namin kayo ibinoto. Dahil ang alam namin, magkakaroon ng isang tunay na pagbabago pag naibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Subalit ano itong nangyayari, Mr. President BBM? Ano po ang nangyayari? Bakit ang umaangat po ay ang mga oligarko o ang mga mayayamang negosyante lamang at kami ay naiiwanan? Sayang naman po ang slogan ninyo noong election 2022 na sinabi ninyo sa inyong slogan, sama-sama tayong babangon muli. Ang sarap pakinggan, pero nagagawa niyo ba? Nagagampanan ba? Nangyayari ba? Hindi namin nararamdaman at hindi namin nararanasan. Ngayon, kung kami man ay naririto, ito ay hindi pag-aalsa. Ito ay paghahayag lamang ng aming sentimento at pagkadismayado. Dahil yung mga inaasahan namin na mangyayari, baliktad, hindi nangyayari sa panahon nito. Sir, mayroong balita. Mayroon mga sabi-sabi dito. Ang namumuno ngayon sa mga adik ngayon ay isa. Ano si Marcos? Hindi
natin. Kaya ang lalakas ng loob ng mga adik ngayon. Pagkalagala. Anong reaction? Kung sa bagay na yan, hindi pa po natin kayang patunayan yan. Dahil yan ay isang bayad lamang. Ngayon, para mapatunayan nga po natin yan, yung mga usaping droga na related sa ating Pangulo, bigyan naman natin ng katuwiran ng Pangulo dyan. Yeah. Patunayan niya po. Patunayan niya na siya ay inosente sa pamamagitan ng drug testing o pagkuha ng examination sa hair para mapatunayan in public, in front of the people of the Philippines. At hindi 2 minutes. Kailangan yung competent na drug testing ang ipairal. Walang manipulasyon. At totohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya katotohanan lamang po ang kailangan natin marinig at makita. Yan lamang po. Tungkol dyan sa siya namumuno, hindi po natin kaya patunayan yan. Dahil yan po ay kailangan ng mga documented evidences. Ngayon po, may lumilitaw na nga po sa PIDEA Lex, sa CREOP na nai-involve po ang ating Pangulo. Yan po ay hindi pa rin natin kaya patunayan unless magpa-drug test po ang ating Pangulo. Doon po natin mapapatunayan na he is not involved to any drugs related. Merong namuo or yung sa yung mga Marcos loyalists na kung saan meron silang coming na rally na ang kanila pong panawagan ay Sara resign. What is your opinion about this? Alam nyo mga kababayan ko, no, ang lalabsaw ng utak ng mga nagrarally kayo na Sara resign, Sara resign. Una, bakit ko nasabing labsaw ang mga utak ng mga ganyang pananaw? Kapag nanawagan ka ng resign, ibig sabihin may diskontento ka. Ibig sabihin may mga pagkukulang. Ibig sabihin may lapses. Ngayon ang tanong ko, ano po ba ang pagkukulang ni Vice President Sara Duterte para masabi ninyo na she is incompetent and not competent to handle the Department of Education or Vice President? Ano po ba ang grounds o mga mga dahilan? Ako para sa akin, sa aking opinion ito, wala akong nakikita dahil ginagampanan naman po ni Ma'am Sara Duterte, ni Vicky Duterte ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Kung mapapansin mo nga po, ang dami pumapanat sa kanya pero hindi po siya kumikibo. Hindi po siya nagsasalita. Bakit? Dahil ginagawa niya po ang kanyang mandato. Tumatrabaho po siya. At wala po ako nakikitang lapses o mismanagement sa Department of Education. Kaya invalido ang panawagan yung Sara resign. Hindi po. Sara remain. Siya po ay mananatili at wag niyo pong sinisiraan dahil nararamdaman ko masyado lang kayong natatakot, masyado lang kayong nanginginig dahil in 2028, Sara na yan.